Hello beautiful soul! Welcome back to my channel. This is May Ami from Japan, kabayan. Virgo, this reading is for you. Tingnan natin ang iyong January 4 to January 10, 2026. Maraming salamat muna sa mga subscriber, new subscriber, cross-watcher, at sa mga bagong pasok dyan. Welcome na welcome kayo sa bahay ni Ate Aimee. Salamat din sa nakataba ng puso ninyong mga comments at sa mga nagpa-personal reading. Marami pong salamat. Kung gusto niyo na energy niyo lang talaga, ang gusto niyo makuha natin, all the details is in description below. Pakicheck na lang. General reading to, Virgo, kunin mo lang sa'yo at itapon ang hindi naman sa'yo. Parang vice versa, energy mo, energy ng person mo, energy ng malapit sa puso mo. Nangyayari or mangyayari pala. Use your own intuition, lawakan nyo ang inyong isipan, ano man ang gender mo, ano man ang edad mo. Wala sa baraha ang kapalaran, nasa inyo pa rin na gawin nyo lang guide ito. Or yung mga warning sign na pwedeng lumabas, hindi po yun negative, it's a warning para may idea kayo kung ano mga bagay na dapat maiwasan at maging alert kayo. Magkaroon ka ng mga idea, ng mga decision make to change, kung ano man yan. Tingnan natin, Virgo. Tingnan muna natin ano mo. May devil ka. Okay. Tingnan muna natin yung unang baraha, ha. Okay, nandito ka sa sitwasyon mo na maaring may mga bagay ka na gusto mong gawin, no? Na maaring nahihirapan ka dito. Kumbaga, maaring may mga bagay na gusto mong gawin na nag-aalala ka, no? Na baka hindi, baka what if, ganito, ganyan, nandun ka sa point na yun. Kaya ang nakikita ko sa dito is, you are feeling trapped or you're feeling stuck in your situation. Kahit na may mga bagay ka na inaalala, o may mga bagay ka na iniisip, na negativity, you're hiding your feelings. Sa nakikita ko dito. Andito yung sitwasyon na may mga bagay ka na i-work it hard or i-work it out. Sa nakikita ko sa dito, may mga bagay ka na pinag-iisipan na gagawin ko to, gagawin ko yan, gagawin ko yun. Ang hindi ko lang naintindihan, ba't ka na-frustrate? Yun na nakikita ko. Kasi pag ginawa mo to, there's a success naman. Ako nakikita ko. Siguro maybe hindi ka man na-frustrate, siguro nalilito ka. No? Kaya hindi mo magawa-gawa yung sitwasyon o yung bagay na yon. Yun na nakikita ko sa iyo. May nagkakaroon sa iyo ng blockage, kumbaga, no, sa iba sa inyo. Mag-iingat ka lang din kasi may mga tao na nagmamatsyag sa iyo at may mga sitwasyon na may masamang balak sa iyo. O pwedeng ito isa sa paligid mo lang din. Pwedeng kasama mo sa trabaho o nakakasalamuha mo na talaga o mga dati mo nakakilala. Iba sa inyo, you are a tarot leader or maybe may tao dito na tinataro reading ka or nagpapataro related sa iyo. Sa iba sa inyo. Nandito ka sa sitwasyon mo na ano, no? Ano ba to? Dinidibdib mo lang, dinidibdib mo lang yung mga bagay-bagay. Parang hindi ka rin ganun ka, speak out, ganyan. Parang dinidibdib mo lang. Hindi ko ma-explain eh. Yun, parang ikaw na lang, parang sa'yo lang. Hindi ka ma-shout out or ma-speak out. Gano'n, nandun yung nakikita ko sa iba sa inyo. Baba anak. Tingnan natin. Iba sa inyo, nandun kayo sa point na parang may mga mananaginip. Yan. May mga panaginip ako na nakita na mapapanaginipan nyo. Ate, maganda ba? Maganda naman yung iba dito sa nakita ko. Happy yung panaginip. Yung iba dito, happy yung nakita ko. Happy siya. 15, 16, 18, 22, 10. Diba? Saan ka naman itong mga supporters ko? Dito. Pero kang Aries, Libra, Cancer, Sagittarius. Anak, dun. Okay, nandito ka sa sitwasyon mo na may mga bagay ka na iniisip. No? May mga bagay ka na iniisip or medyo nagkakaroon ng mga mood, pwedeng ganun, or you're feeling emotions, ganyan. May mga bagay ka na hinihiling or handin yung wish come true, kumbaga. Sa nakita ko ng mga gusto mo ng pukusan, pero ang bakit kaya nalilito ka talaga? Tulad ng nakita ko dito. No, hindi mo alam siguro kung alin yung gusto mo unahin, pwedeng ganun. Hindi mo alam kung sa kaliwa ka ba, sa diretso o sa kanan, pwedeng ganun, no? Ang nakikita ko sa iyo. Kaya nahadon ka sa thinking na yon,
no? And then also, sa nakikita ko naman sa inyo, may mga bagay ka daw na gusto mo i-progress. Yeah, may mga bagay na want to progress. May mga bagay na you know what is your purpose o alam mo kung ano yung i-main concern mo this time. Yun nga lang, magdidesisyon ka dito. Kaso nagkakaroon ka lang ng pag-aalinlangan sa iba sa inyo. Magkakaroon ka ng pag-aalinlangan. Magkakaroon ka daw ng mga multiple choices in life this week or sa mga darating. Sa nakikita ko dito. And then also, is challenge to, no? Maaaring magkakaroon ng challenge, ganyan. Or mga, sa iba sa inyo is, parang, bahala na, or kaya magpaparaya ka sa mga bagay-bagay, pwedeng ganun. Na may mga ganung sitwasyon. Ako na nakikita sa'yo. Or pwedeng, tsaka na lang, pwedeng mga ganun. Yung sitwasyon sa iba ha. Sa iba naman sa inyo, receive ka ng communication, information, pwedeng ganun. Sa iba ha, sa tao na nakakaramdam ng pain. Ganyan. Mag-ingat kayo. Hindi ko lang alam kung ikaw, kasi may mga biglaang magaganap mangyayari. Pwede ikaw or palapit sa puso mo. May mga biglaang magaganap o mangyayari na may hospital, doktor, or may mga surgery. There's a warning, pwedeng there's an accident na pwedeng maganap o mangyari sa'yo. Or sa malapit sa'yo. Pero mag-ingat kayo. Or sabihan mo na yung mga pwedeng related siya sa pera, pwedeng related siya sa mga alaga mong hayop or animals, if ever, pwedeng mga tao na connected sa'yo, pwedeng ganun, or pwede sa trabaho mo. Mag-ingat ka palagi, no? Or mag-ingat kayong lahat sa nakikita ko dito. Warning lang naman siya. Pero syempre, kaya nga tayo naghahanap ng warning. Kasi may mga biglaang pwedeng maganap o mangyari. There's a danger situation. Ako na nakikita dito. And then also, sabi dito, kung ano daw yung itinanim mo, yun ay yung ma-harvest. Baby! Kilo! Yun. Mag-ingat ka rin sa pera mo, ha? Sa nakikita ko dito. May mga pet kayo, no? Ibon, pusa, aso, bear? Sabi ka rin eh. Ate naman. O baka naman mahilig ka sa bear, di ba? Pwedeng ganun. Yun, may mga you need to protect your money. Diba dito parang nandun ka sa pagiging leadership or you're a boss, pwedeng ganun, pwedeng may mga inililid ka or ikaw yung namumuno or pwedeng boss ka or may business ka, malaki man o maliit siya, pwedeng ganun. No, sa nakikita ko sa'yo dito. May mga tao na magbibigay ng pagmamahal sa'yo or handun yung mga tao na loyal, no? May mga taong very loyal sa'yo sa nakikita ko dito or ikaw ang loyal sa kanila. Pero mag-ingat ka pa rin kasi may mga tao pa rin na tumitiwalag. Ibig sabihin, pwedeng sila is poker face o kaya naman pwedeng ito is dati loyal sila sa'yo, nagiging bias sila. Pwedeng ganon, no? Kaya ingat ka lang sa mga tao na pagkakatiwalaan mo, no? Pero may mga trusted person naman kahit pa paano. Sa iba sa inyo, abunay na. Anak, abunay. There's a hope and dream. Ako na nakikita sa iyo, sorry Maaaring may mga hindi hiling ka or dinidream or umaasa ka na magkaroon ng successful or fulfillment either sa iyo or sa tao na malapit sa iyo. Pwedeng sa anak mo, sa kapatid mo, sa mahal mo sa buhay, sa pamilya mo, pwedeng ganun. Sa iba sa inyo. Andun naman yung lakas ng loob mo, no? Malakas yung loob mo actually, no? Dito, malakas yung loob mo. Mag-ingat ka lang din sa enemies, ha? Kasi may enemies ako nakikita dito. Tingnan natin energy mo. May mga taong supporters, or you give your support and love with someone, or sila ang magbibigay sa iyo. Sabihin, may tao dito na meron kayong distance, or pwede magkaiba kayo ng edad, or pwede yung karelasyon mo, magkalayo kayo ng edad, no? Or magkaiba kayo ng pananaw, or pwedeng meron kang kamag-anak, or kapatid man yan, o karelasyon mo yan na in a distance. Pwedeng ganun. Ako nakikita dito. Na very loyal sa'yo.
ako nakikita. Pwedeng bibigyan ka rin ng support nito no, sa iba sa inyo. Or maybe binibigyan mo siya ng suporta or advice, or ikaw nagbibigay ng suporta at advice. Pwede rin sa iba sa inyo may taong umalis, no? Kasi may paghihiwalay ako nakikita. Pwedeng may taong umalis, or pwedeng forever umalis. Pwede rin na, pwedeng halimbawa may mga alaga kang hayop, diba? Na pwedeng nawala na o namatay na, pwedeng ganun. O kaya may taong umalis, pwedeng hindi man siya forever, pwede umalis siya kasi may mga something to do siya, diba? Pwedeng ganun. Kaya umalis muna or lumayo muna, pwedeng ganun. Energy ni Virgo. Magkakaiba kasi kayo ng energy eh. Pwedeng sa iba, lumayo na yun forever. Pwedeng sa iba, pansamantala. Kasi maaring may mga dapat siyang gawin o dapat unahin. Your energy. May trouble kayo? Kasi dito si the world. Ay, wala pala. Maybe you are thinking, pero mahirap. Walang kasiguraduhan. Sabi ka na. Ano ba yun ate? Sabi ni Card eh. Energy mo. Okay, your energy. Bakit ganito ka? Yung energy mo, this week, ang nakikita ko sa'yo dito, medyo low yung energy mo. Hindi ko alam why. Dito, nape-pressure ka ba? Or maybe may mga pressure situation ako na nakikita sa'yo? Or nahadon ka sa sitwasyon na nagkakaroon ka ng mga limitation in life? Ganyan. Pwedeng nahandoon yung situation na pwedeng related to a family. Ganyan. Kasi may konting sadness. Yan, may sadness ako nakikita, may pressure ako nakikita. Ang energy mo rin, makakaramdam ka ng pagod, no? Dito sa sitwasyon. Ang nakikita ko sa inyo, siguro medyo nape-pressure o may mga basta ka anong pressure, pwedeng may mga lakad ka, may gusto kang lakarin, pero nape-pressure ka. Pwedeng ganun. Kasi pwedeng napipigilan ka na gawin yung mga bagay na yun. Mga ganun. Or pwedeng nagdadalawang isip ka. Pwedeng ganun sa iba sa inyo. And then also, ang energy mo, pwedeng ikaw or a part of the family, pwedeng mas matanda ito sa'yo sa nakikita ko dito. Or pwedeng ikaw, basta mas matanda sa'yo or a part of the family, there's a low energy ako nakikita dito. Pwedeng may sakit ito. Ganyan. May taong may sakit sa nakikita ko sa'yo. Pwede rin dahil sa katandaan niya. Pwedeng ganun. O kaya naman talagang may sakit na talaga. O ano man yan. Yan. Mga sakit sa puso, ganyan, sa dugo. Kung ano man yung sakit sa dibdib, kung ano man yan, sa iba sa inyo. Tingnan natin. O bandang dibdib, parang ganun. Tingnan natin ang iyo. Basta may konting lang dito, no? Parang may mga bagay na nagkakaroon ng kawalan ng kasiyahan, or pwede rin na mayayamot ka, yung energy mo may pagkayamot, or naiinis, nayayamot, pwedeng may mga magkaroon ng mga sama ng loob o pagtatampo, pwedeng ganun. So iba naman sa inyo, labis-labis kayo nagbibigay, no, sa mga taong nasa paligid nyo or sa family mo, kaya medyo napipressure ka rin siguro. Or kung ano man yan. Anak, wag mo kainin yung masakit yan pag nabalatan. Dito, baba. Parating sa'yo. Ingat kayo sa ano nyo. Ay, sa health issue nyo. Natabunan yung anak ko. Sana walang pagtatalo. Ingat ka lang. Basta alam ko naman, patient ka naman. Anong parating kay Virgo? Pwede rin dito na halimbawa, kaya nakikita ko yung low energy mo kasi siguro may taong nawala sa'yo. May taong feeling mo you're not conflict, di ba? Pwedeng ganun. Pwedeng may kapamilya ka na malayo o kaya lumayo o kaya nagtrabaho sa iba. Pwedeng ganun. Kaya nakikita ko parang you feel incomplete. Kaya naglo-low yung energy mo. Parang nadun ka sa point na may nabawas sa'yo. May natanggal sa'yo o kaya may 0.1 energy na na-lose, pwedeng gano'n.
Kumbaga sa yung isa siya sa nagiging energy mo kaya medyo nalulungkot ka siguro. Kung nasaan man siya, nagtrabaho man siya o nakatira siya sa ibang lugar, ano parating kay Virgo? So iba ganun, pero may sadness kasi. Parating. Oh, parating. Ano to, universe? Ano po? Okay. Dalawa anak mo? Dalawa or isa. Okay. Parating sa'yo. Uy, ang ganda oh. Ay, ba't ito 3 anak? Pwedeng kapatid mo rito, 3 or 4 kayo. Parating sa'yo. Parating sa'yo, nandito ka kasi sa sitwasyon mo na ano eh, may mga gagawin ka na opportunity. Ganyan. Siguro may mga isipin ka na opportunity. Ganyan. Siguro may mga aaralin ka or i-research or mga pagsisiyasat na gagawin by this week or this 2026. Yun ang nakikita kong energy sa iyo. Ay, pareho pala to. Ibig sabihin, marami kang iisipin dito sa this week. Maraming pag-iisip na magaganap sa'yo. Maari din na doon ka sa point na meron kang gagawin na isang sitwasyon na ginawa mo na noon. Yun ang nakikita ko. Pwedeng ipagpapatuloy mo lang ito or pwedeng gagawin mo siyang muli. May sa iba sa inyo ganun. Sa nakikita ko dito. Sa iba naman sa inyo, parating sa inyo may mga bago opportunity talaga mangyayari. Kumbaga may mga potential ending situation. Pwedeng related sa family mo, pwedeng related sa anak mo, or sa kapatid mo na mas nakakabata sa'yo. Pwedeng ganun. Or may mga beginning of a cycle situation happen kasi andito rin si Wheel of Fortune. Ibig sabihin, may mga outgoing situation na mangyayari, may mga excitement. O, diba? Yun ang pinaka-the best sa lahat. Kasi tanda mo natin si Wheel of Fortune, may mga excitement situation na magaganap or makakaramdam ka na excitement this week or 2026 man yan. May mga change of fortune, to good luck, good karma. Kaya may mga pagbabago magaganap o mangyayari sa buhay mo. Sa nakikita ko sa'yo dito. Actually, parating sa'yo may mga union. Yan. Maaring may tao na mas bata sa'yo na kukonek sa'yo. Pwedeng kakausapin ka niya or gusto niya na open communication or union or commitment or connection itong taon na to. Sa iba naman sa inyo is basta mas bata siya sa'yo. Pwedeng ganun. May mga union and someone want to commit. Oo nga no, someone want to commit oh. May papasok tayong pera. Yan, ganda yun. Pinakamaganda sa lahat. May papasok tayong pera. May business kayo? Malaki man o maliit dyan. May business kayo? May magbibigay ng advice, ano? Ikaw or siya magbibigay siya ng advice? Vice versa. Tingnan natin dapat iwasan. Anong dapat iwasan, Virgo? Anong dapat iwasan ni Virgo? Ayan. Ay, lumabas na. Dapat iwasan. Okay, dapat mong iwasan syempre mapanghinaan ka ng loob, 'di ba? Iwasan mo na ma-imbalance ka or ma-disorganize ka o yung mga chaos, iwasan mo 'yan. Iwasan mo na hindi ka magpakatatag o hindi ka makapagpasya sa mga bagay na gusto mong gawin sa buhay mo. No? Pwedeng sa sarili mo, no? Pwedeng kung may mga lakad ka, gawin mo, pagpasyahan mo, fokusan mo. Yun ang pinaka-the best sa lahat ha. Be responsible. Alam ko na responsable ka. Iwasan mo siguro yung ma-out of control ka or nahanda yung ma-stagnant ka. Iwasan mo yung tamarin ka. Alam ko naman hindi ka naman tamad. Or iwasan mo yung mga conflict. No?
O pwedeng yung, when it comes to conflict kasi, pwedeng sa mga tao or pwedeng sa sarili mo because sa dami mong iniisip, syempre isa yon. Kaya sabi dito, kailangan mo ng self-care. Kung may mga bagay na need to fix, i-fix. Need to recover, i-recover. No? Huwag kang malalack of direction or nahandoon yung sitwasyon na iwasan mo yung mga struggle. Kung may mga bagay na bago pa magkaroon ng struggle, ayusin or actionan. No? Trust your intuition dito. Magbigay ka daw, iwasan mo na hindi ka magbigay ng effort o mag-put ng effort sa mga bagay na gusto mo i-forward sa buhay mo. No? You need to focus doon sa bagay na yon. Iwasan mo na basta ma-disorganize ka or hindi mo magawa yung mga dapat gawin o huwag ka magpaliban, kumbaga, no? Kung kinakailangan na, huwag ka magpapaliban. Kung saang aspeto ng buhay mo yan, pwedeng sa health issue, emotional, physical, spiritual, money, kung saan man yan, sa trabaho mo, kung saan man yan, sa relasyon mo. Love, kapatid, anak, magulang, karelasyon. Yung mga puot at galit, iwasan mo yun. Ha? O yung mga tao na may puot at galit sa'yo, di, sabi mo, good luck na lang. Sabi ko, good luck sa ating dalawa. Love, kapatid, anak, magulang, karelasyon, kaibigan, pamilya, Virgo. In love. Ano po ito? When it comes sa love. Okay, when it comes sa love, kung ikaw is single. Kung ikaw is single, is may makikilala ka na tao. Na maaring itong tao na to, either kasamahan mo siya sa trabaho or magkaiba kayo ng place. Pwedeng taga-probinsya ito. Or pwedeng ikaw yung taga-probinsya. Or pwedeng sa ibang bansa ito. Sa iba, sa inyo. Yun, sa mga single dyan. Sa iba dito naghihintay and nagmamanifest. Sana po dumating ito na tao na papahalagahan ako, tao na mabait, tao na responsable, tao na may pera, tao na makakatulong sa akin. Doon sa point na yun, ano? Iba dito, iba palang lahi yung karelasyon ng iba. Or maybe iba yung language. Ay, anak, baluga. Okay, kung kayo naman is separated, itong tao. Kung kayo separated, o kasi dito, nagkaroon ng pagsisinungaling. Oo, do you value this person? Ginawa mong lahat para sa tao na to. No, pwedeng LDR din kayo sa iba sa inyo. Kaso, may anak na ba to? O ikaw yung may anak? Kaso, naging problema siya sa iyo no? Pero, ang sabi niya dito, gusto kanya kausapin. They still manifesting you or vice versa. Gusto kanya kausapin and gusto niyang ma-heal itong relationship na ito. Ay, dami dayo. Sorry, dami. Yan. Maaring iniisip ka nito gabi-gabi. Dami dayo. Yun na nakita. Kasi, andun pa rin yung gusto niya. Gusto ka pa rin niya. Or gusto ka niya kausapin. O gusto niyang ma-resolve itong relationship na ito. Again, no? Yun na nakikita ko dito. And kung kayo naman is in relationship, kung kayo sa relationship, you try to make it balance itong relationship na to. Isa lang talaga sa inyo, siguro na handun yung point na, palaisip, no? Or maybe may mga bagay na iniilusyon. Mahilig mag-ilusyon, ganyan, sa nakikita ko dito. And there's a love and care when it comes in this relationship. May hinihintay Hindi ko alam kung hinihintay ka niya o hinihintay mo siya or kung mag-asawa kayo, may hinihintay kayo. May paghihintay. Ako na nakikita dito sa iba sa inyo. Pwedeng naghihintay kayo, naghihintay iba sa inyo ng pera, naghihintay yung iba sa inyo ng related to anak or sa nakakabatang kapatid man yan, ganyan. May kung ano man yung hinihintay na yan, opportunities man yan, no? Yan, may paghihintay. Pwedeng siya ang may hinihintay or kayo may hinihintay. Or both. Yun na nakikita ko dito. Kung sa mga magkakarelasyon, yun nga, may mga, siguro minsan, feeling emotions, natural naman kasi yun. O kaya isa sa inyo is, hindi gano'n nakakatulog, pagising-gising, or nagigising talaga kayo, no? Nang maaga, nagigising kayo ng 3 o'clock,
2 o'clock, pwedeng ganun, no? Yun ang nakikita ko. Mahal niya ba ako? O mahal ka naman niya kasi ano eh, maaring matagal na rin kayo, they think about you, ano eh, stability. Yun ang nakikita ko dito. Kumbaga, kung nagkakaroon man ng hindi pagkakaroon, nagkakaroon ng healing dito sa relationship na to. Kung may third party dito, sa iba sa inyo, alam niyo naman, di ba, pag may third party. Kung may third party dito, sa nakikita ko dito, ano mangyayari, universe? Kasi iba dito independence, sa third party, nagkakaroon ng desisyon ng isa. Parang nandun siya sa point na nag-iisip siya na, kung may third party parang nag-iisip siya kung need na niya bang i-let go talaga yung tao na yon or hindi. Nahandun sa point na yon, no? Yun na nakikita ko. Parang they try, kasi may nagbibigay din ng advice sa kanya. Hindi ko alam kung sino, pero there's a person na they give advice o nakaka-receive siya ng advice na tama na, ganito, ganyan, ganun, ganun, ganun. Pero kung gusto mo, bahala ka. Yun ang sabi. Yun. Sa mga may third party, yun kung alam mo namang walang third party, hindi ikaw to. Sa mga walang third party, yung sinabi ko. May mga plano nga, actually may mga plano kayo, no, sa mga relations, sa mga magkakarelasyon na walang third party, nagkakaroon kayo ng mga planning. Siguro minsan may doubt, natural yun sa relasyon. Doubt na yan. Tingnan natin na iyong money. Money ang trabaho to. Virgo and money. Kasi yung trabaho mo connected din yun sa money. Kamusta ang money ni Virgo this 4 to 10 of January 2026? Uy, Galileo. The Justice. Devil again. Okay. Pagdating sa money mo, dito sa nakikita ko sa'yo dito, magkakaroon daw ng solusyon pagdating sa money mo. Ibig sabihin, kung dati medyo nahihirapan ka, or medyo may mga situation na nagkaroon ng drain, or nahandoon yung burnout situation, naging mahina, this time nakikita ko there's a growth. Magkakaroon ng growth yung money mo. This time, sa nakita ko dito, magkakaroon na ng solutions. Yeah, may mga solution situation ako na nakikita dito. Kumbaga, nandito na kasi yung sitwasyon na magkakaroon na ng clarity. Kanya. Sa iba nandun na yung may mga bagay na parang mas magiging ka ngayon, magiging balanse. May mga bagay ka na itatama mo na talaga. Yan, na-action na itatama mo na talaga. Iba sa inyo, maaaring may hinihintay kayo pagdating sa pera. Kaya may paghihintay. Siguro may hinihintay ka na magagaling sa iba. Basta may paghihintay. Ako na nakikita dito. Iba dito parang parang nagkaroon kayo ng admitting when it comes na, okay, fine, ganito talaga yung buhay ko. Pero hindi, kasi magsasucess ka dito, no? Sa nakikita ko, pero may ikakagulat o ikakashock ka daw na isang sitwasyon sa buhay mo na maaring may tao na hihingi ng tulong sa'yo pagdating sa pera, or may tao ka na tutulungan pagdating sa pera. Within the 3 days, 3 weeks, or 3 months. Pwede itong tao na ito natutulungan mo kasi wala siyang pera. Yun na nakikita ko. Pwede may problema ito sa pera, or they feeling stuck talaga when it comes to money. Pwedeng ganun. Or yung iba sa inyo, within the 3 days, 3 weeks, or 3 months man yan, magkakaroon ng malaking pagbabago sa iyo. Ibig sabihin, is there's a successful situation into your life, may mga abundance sa iba dito development, sa iba dito is may mga renewal situation, sa iba dito is the fullness, ganyan. May mga may magandang magaganap o mangyayari. May buntis ba? May taong buntis Hindi ko alam in what way. Pero may taong buntis, tao man siya or hayop pala, or animals, kasi nandito rin si animals, tao man siya or animals, pero may either may manganganak, may mabubuntis, or may buntis. Yan ang nakikita ko dito. O kaya may mga ise-celebrate related to a pregnancy
situation. Or pwede rin na may mga ise-celebrate because of the victory and success happen. Pwedeng sa apart with the family, pwedeng sa sarili mo, pwedeng sa mga goals mo, pwedeng sa mga connection mo, pwedeng may mga ganun ako nakikita sa'yo. Basta sa money mo, there's a growth situation, iba dito may paghihintay. Anak, baba ka muna. Uy, advice. Dito mate. Bibi. Advice kay Virgo. Ay! Reverse dalawa. Parang ayaw magbase. Ayaw magbase, no? Ay, the Wheel of Fortune, no? The Wheel of Fortune. Okay, sabihin ko muna dito sa sitwasyon mo, alam mo ba magbabago yung sitwasyon mo, oh? May magtatapos sa'yo. May mga collaboration, dealing, actually, partnership, ganyan. Iba dito, plano to. Parang merong nakikiramdam kayo when it comes to your plan or nahandin yung pag-iisip when it comes to a plan. Yun na nakikita ko. Pwedeng related ito sa'yo. Yan. May mga plano related sa sarili. Ganyan. So, nakita ko dito. May pagtatapos, Hindi ko alam in what way, pero may magtatapos. There's an end of a cycle situation or may mga bagay ka na ayusin, may mga bagay. Kasi magkakaroon ng transformation sa iba. Sa iba dito paglipat. Hindi ko alam in what way. Either may lilipat papunta sa bahay mo o lilipat ka ng trabaho, ng bahay, ng place, or maglilipat ka ng lilipat pera. Pwedeng ganun. Kung ano man yan. O may kasama ka sa trabaho. Ililipat siya or ililipat ka pang umaga, paggabi, o pantanghali, or pwede naman na section 1, section 2, section 3, pwedeng ganun, no? Sa iba sa inyo. Yun ang nakikita ko dito. Makakaramdam ka ng masakit ang ulo minsan o masakit ang pa. May tao talaga may sakit. Okay, magpa-doktor kayo ha, hindi ako doktor or nurse ha. Sabihin nyo na naman, ate, ayoko makarinig ng about sakit-sakit na yan. Bahala kayo sa buhay nyo. Sabi ka, kung ayaw nyo, magpa-doktor kayo, ayaw nyo ng warning, ganyan. Di bala kayo, buhay nyo yan. Nasa inyo naman yan. Okay, dito sa sitwasyon mo, when it comes sa advice is, huwag ka lang daw maghintay at huwag ka nang magdalawang isip pa sa sitwasyon, Yan, kumbaga, binibigay na sa iyo yung opportunity, ganyan, or bibigyan ka daw niya ng sign to move forward dun sa sitwasyon na yon. Pero sana wag mo lang siyang hintayin and make a plan, make a strategy, baguhin mo daw yung mga pananaw sa kinabukasan mo or pananaw o paniniwala mo, baguhin mo. Siyempre, this is time you need to sacrifice din sa mga bagay-bagay. Kasi the Wheel of Fortune na nandito. If you're sacrificing, you will be success. Kailangan sa'yo is strength, lakas ng loob, tibay, katapangan, katatagan, yan ang kailangan sa'yo. You need to control din yung sarili mo, no? Ang sinasabi dito. Yan. Tsaka, may mga bagay daw na need to accept, ganyan. May mga bagay na kailangan mong ma-accept, kailangan mong gawin, kailangan mong aksyonan, kailangan mong tapusin, at kailangan mong umpisahan. No? Huwag mo nang ulitin yung mga nakaraan o iwasan mong maulit yung mga nakaraan. Kaya, ang sinasabi dito, make a plan, make a decision, and take an action. Take it action. Ang sinasabi sa iyo. Yun. Yun lang. Sabi ko, no, ingat na lang kayo, no? Dito sa inyo. Magplano kayo na maigi. Arigato namaste, God bless.